We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar-Gasang. Nasunog ang 3 bahay sa Batangas City kung saan apektado ang 15 individual. Sugatan din ang isang residente na nagtangkang isalba ang kinita sa tindahan. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Maitim at makapal na usok mula sa nasusunog na mga bahay ang gumulantang sa mga residente sa Barangay Calicanto sa Batangas City pasado alas 10 ng umaga kanina. Nagkumahog ang mga nakatira sa lugar na makapagsalba ng mga gamit. Tulong-tulong na rin silang maapula ang apoy hanggang tumanghali. Patuloy pa sa pagbomba ng tubig ang mga bombero. Sa inisyal na impormasyon, 3 bahay ang tinupok ng apoy. Ang nanay ni Leia, nasunog ang mukha ng tangkain umanong isalba ang mga perang kinita sa tindahan. Sinanong ko yung aking bayaw, paano nag-umpisa? May narinig daw dun sila sa likod na kuryenteng may tumunog. O may pumutok. Sa likod po kasi namin doon ay may puno ng alagaw tapos ay doon nagre-repack ang inay ko ng uling. May narinig daw siya nag-spark. 3 pamilya ang nakatira sa bahay ni Leia. Bukod sa nanay niya, may isa pa raw matanda ang nalapnos din ng balat. Nasa ospital na sila ngayon. Walang nasawi sa insidente. Hindi bababa sa 15 katao ang apektado ng sunog. Kitang-kita raw ni Dina ang apoy na lumalamon sa mga bahay. Buti na lang daw at naisalba sila ng firewall. Naglalagablab talaga. Yung halos lahat po nung ay puro apoy ang nakikita nyo. So, tapos mainit po siya din sa bandang din. Agad na ring rumesponde ang City Social and Welfare Development Office o CSWDO. Sa mga kaanak na raw muna tutuloy ang mga nasunugan. Meron po tayong food items na i-extend po sa lahat po ng family na naapektuhan, and then ang base po sa aming initial ay 4 na pamilya ang naapektuhan pero maraming household yung nakatira sa isang bahay. Wala pang maibigay na official report ang Bureau of Fire at Pulisya dahil nagpapatuloy pang investigasyon sa pinagmula ng sunog. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Patay ang 18 anyos na rider matapos bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa bus sa Malvar, Batangas. Samantala, sugatan ng 4 na kataong luna ng pampaserong jeep nang salpukin ang bus sa kaparehong bayan. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Nasawi ang 18 anyos na rider matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa isang bus habang binabagtas ang kahabaan ng Barangay Santiago, Malvar, Batangas pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Sa investigasyon ng pulisya, patungo sana sa lungsod ng Tanawan ang rider at angkas nito nang biglang kumaliwa ang isang bus patungo sa isang compound. Hindi umano napansin ang driver ng bus na may motorsiklo sa kabilang bahagi ng kalsada kaya sumalpok ito sa sasakyan. Ang kaliwa niya doon, nagkaroon ng collision kasi hindi in-anticipate na may parating na motor. At ito po yung motor yun, so ang hindi talaga nagbigay doon, ang nakikita ko yung suspect natin, yung bus. Kasi ang bago tayo lumiko, kaliwakan, ang kailangan very clear. Naisugod pa sa ospital ang rider at ang angkas nito ngunit nasawi ayon sa pulisya. Sugatan naman ang angkas nito. Nasa temporary custodial facility na ang driver ng bus na nahaharap sa kaukulang reklamo. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima at ang bus driver.
Sa Malvar, Batangas pa rin, 4 na katao ang sugatan, kabilang na ang jeepney driver ng salpukin ng isang bus, ang isang pampasaherong jeep sa bahagi ng JP Laurel Highway na sakop ng Barangay Santiago mag-aalas 5 ng umaga kahapon. Ayon sa pulisya, parehong binabagtas ng 2 sasakyan ang daan patungong Lipatanawan, Batangas nang mangyari ang aksidente. Bali po itong bus ma'am ay mag-ano po sana ng overtake. Mag-overtake po sa miscalculation. Inabot po niya yung puwitan ng jeep. Kaya po nabangga niya yung puwitan ng jeep. Nabangga naman itong jeep sa concrete wall po ng subdivision. Sa lakas umano ng pagkakabangga ng bus sa jeep, tumilapon ang 3 sakay nito papunta sa unahan. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga pasahero, gayon din ang jeepney driver na kaagad na isinugod sa ospital. Kasalukuyan ang nasa temporary custodial facility ng Malvar Police Station ang bus driver at inaasikaso umano ang pakikipag-usap sa mga pamilya ng mga biktima. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima at ang bus driver. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Personal na dumulog sa impila ng pulisya ang 53 anyos na lalaki na residente ng Barangay Tipas, San Juan, Batangas, matapos umano siyang tamaan ng bala ng baril ng kanyang pinsan. Sa investigasyon ng pulisya, galing sa inuman ng biktima sa bahay ng isa pa nitong pinsan sa Barangay Paling-Uwak at pauwi na sa kanilang bahay nang mangyari ang insidente. Pinaputukan umano ng sospek ang biktima na tinamaan sa kamay. Agad daw bumalik ang biktima sa bahay ng pinsang pinag-inuman at dito humingi ng tulong. Mabilis daw na nakatakas ang sospek, dala ang kalibre 38 na baril na ginamit. Patuloy pang pinaghahanap ng pulisya ang nakatakas na sospek. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng sospek at ang biktima. Mag-ingat pa din po dahil sa hindi natin alam. Then dun po sa pagpapaputok naman po ng baril, kung may alam po sila, ay huwag po silang mag-alinlangan na idulog, ibigay ang impormasyon sa kapulisan para magawan po natin ang aksyon. Kaliwat kanan na ang reservation sa ilang kainan sa Batangas City sa darating na Pasko at Bagong Taon. Nagpaalala naman ang Batangas Provincial Health Office sa publiko na maghinay-hinay sa maaalat at matatabang pagkain ngayong holiday season. Narito ang report ni Denise Abante. Pagpasok pa lamang ng buwan ng Disyembre, kabi-kabilaan na ang selebrasyon ng mga Christmas party. Ang bulletin board na ito ni Efra para sa mga reservation ng order na lutong ulam halos mapuno na. Bukod pa raw dito ang para sa catering services ngayong buwan. Hindi na raw kasi magkandamayaw ang ilang mga customers sa pagpapareserve dahil baka maubusan ng slot. Patok na ulam ang inihaw na baboy, bistek Tagalog at fried food gaya ng chicken at fish fillet. Pero hindi rin naman daw nawawala sa mga pagpipilian ang gulay sa bawat order. Mas maganda po ma'am yung merong mga gulay para naman siyempre good for the health tayo din lagi. Tsaka may option tayo para sa mga nabili, mura-mura lang, 25 pesos o gano'n. Para makain ng mga individual na tao. Ayon sa Batangas Provincial Health Office, hindi talaga maiiwasan ang kumain ng mga maaalat at matatabang pagkain ngayong holiday season. Kaya ang payo nila sa publiko, Alam naman po natin pag Pasko, parang left and right ang mga Christmas party, mga handa. So nakakalimutan na natin yung ating mga diet. So ingat-ingat lang po tayo, especially yung sa ating mga fatty foods, mga matatamis. So nandyan po yun. Matamis, maalat, mataba. So ingat-ingat po tayo dyan. Moderate lang naman po ang kailangan po natin. kaya ang 54 anyos daw na si Rose, hindi raw pwedeng mawawala ng gulay sa kanyang ulam tuwing kakain sa karinderya o handaan. Importante umano ito para sa kanyang diet lalo at kinakailangan ng kanyang katawan ang sustansya ng ganitong pagkain. Para katawan natin, yung mga high blood, hindi natin maranasan. Kahit may karne, hindi natin maiwasan yan. Pero nagsisingit tayo, kagaya nito, nagsisingit tayo ng may balatong, chop suey. Para malakas ang katawan. Tsaka hindi tayo makaano ng mga sakit. Ayon sa datos ng PHO, walang naging pagtaas sa mga kaso ng hypertension sa lalawigan nitong nagdaang taon. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Idineklara ng Malacanang ang December 26, 2023, araw ng Martes, bilang special non-working day sa buong bansa. Batay ang deklarasyon sa inilabas na Proclamation No. 425 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Ayon sa palasyo, layo nito na mabigyan pa ng mas mahabang panahon ang mga Pilipino na makapagdiwang ng Pasko kasama ang kani-kanilang pamilya. Tumapat kasi sa araw ng Lunes ang December 25, araw ng Pasko. Bati daw ng Malacanang na marami ang mga magsisiuwian sa kani-kanilang probinsya at iba't ibang lugar para dumalo sa mga Christmas reunion at family gathering. Nangangahulugan na may long weekend ang publiko ngayong Christmas season. Ayon pa sa palasyo, sa ganitong pagkakataon, mabibigyan rin daw ng oportunidad na mapalakas ang sektor ng turismo sa bansa. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, December 14, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan, Batangas na magsisimula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at maging sa bayan ng San Luis, Batangas na magsisimula ng alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng paglilipat ng mga poste at row clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay sa pamamaril ang menor de edad na mangangalakal sa Candelaria, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Walang kalaban-labang nasawi ang menor de edad na si Mac. Hindi niya tunay na pangalan matapos umunong barilin sa muka ng isang lalaki sa Barangay Poblacion, Candelaria, Quezon hapon itong Martes. Sa investigasyon ng Candelaria Municipal Police, nangangalakal ang binatilyo sa lugar kung saan may ginagawang imburnal. Nang sitahin umano siya ng caretaker na sospek, nagkagirian daw ang dalawa na nauwi sa pamamaril ng sospek. Nagko-collect na sila tapos sinasaway nitong caretaker na huwag kayo dito. Huwag kayo dito sa area na to. Off limits kayo rito kasi yung mga gamit dito is kailangan sa pag-unstock na. Kailangan yung mga bakal dito. Isang tama sa mukha ng kalibre 45 ang kumitil kay Mac. Mabilis daw na tumakas ang sospek matapos isagawa ang pamamaril. Ligtas naman daw sa pamamaril ang dalawang kapatid na kasama ng biktima. Na-witness naman nila, na-identify naman nila yung suspect. Ikinakasana ng pulisya ang dragnet operation sa ikatutugis ng sospek. Sinusubukang makipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa pamilya ng nasawi para sa kanilang panig. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sinamantala ng ilang beachgoers ang maaliwalas na panahon para maligo sa dagat sa Batangas City. Samantala, asahan ang magandang panahon hanggang sa mga susunod na araw ayon sa Pag-asa. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Matingkad na kulay bughaw at kalmadong dagat ang bumungad sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog mag-aalas 9 ng umaga kanina sa Barangay Tabangao, Aplaya, Batangas City. Ang magkakaibigang sina Felices mula pa sa Barangay Ambulong, Batangas City dumayo pa sa lugar para maligo sa dagat. Sinamantala na raw nila ang ilang araw na natitira sa kanilang day off bago muling bumalik sa pinagtatrabahuhang mall. Maganda naman po yung panahon, hindi siya gaanong sobrang init gaya ng dati. Hindi masakit sa balat. Sana masulit pa yung banding namin kahit papaano matanggal yung konting stress. Ayon sa Pag-asa, nakararanas ngayon ng maaliwalas na panahon. Epekto ito ng easterlies na nararanasan sa kalakhang Southern Tagalog. Base naman po sa forecast po, generally fair weather naman po yung mararanasan ng mga areas po natin sa Calabarzon at Mimaropa. Pero expect pa rin po natin na maaari po itong makaranas ng isolated rain showers or thunderstorms sa bandang hapon or gabi po. Dahil din sa magandang panahon, umaasa ang bangkerong Sinoriel na magtutuloy-tuloy na ang kanilang biyahe patungong Isla Verde upang kumita para maging mas masaya ang pagsalubong nila sa Pasko at Bagong Taon. Sana pa dumami yung pasahero para gumanda ang aming kita. Mahina po dahil bihira pa yung mga pasaherong umuwi ng Isla Verde. Sana magandang panahon at hindi tulad ng mga nagdaan na laging may bagyo. Dagdag pa ng Pag-asa, bagamat may namataang low pressure area, magtutuloy-tuloy pa ang nararanasang maaliwalas at magandang panahon sa Southern Luzon hanggang sa mga susunod na linggo. Meron po tayong binabantayang LPA pero malayo pa po ito sa Philippine Area of Responsibility po. Payo ng otoridad sa publiko na palaging umantabay sa abiso ng Pag-asa hinggil sa lagay ng panahon. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Pinag-iingat ng Health Authority ang mga mamimili sa pagbili ng mga laruang panregalo. Ang mga laruan maaring may halong kemikal na lead na lubhang masama sa kalusugan ayon sa DOH Calabarzon. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Alam mo, Ivy, kaisa sa panawagang yan ng DOH Calabarzon yung grupong Bantok 6. Ayon sa kanila, suriing mabuti ng mga mamimili yung produktong binibili. 3 laruang panlalaki ang binili ni Farah para sa exchange gift ng mga apo niyang nag-aaral. Dahil sa halagang 150 pesos, solve na ang pamimili niya. Hindi naman daw siya metikuloso sa pagpili ng mga gamit na bibilhin. Yung yung gusto lang niya na baril-barilan. Hindi ko tinitingnan kung basta lang po. Pero bilin ng Department of Health o DOH Calabarzon, dapat na maging maingat ang mga customer lalo na ang mga magulang sa pagpili ng mga laruan. Karamihan daw kasi sa mga ito, may mga kemikal na umano'y nakakalason gaya na lamang ng lead. Ang mga bata, alam naman ho natin, mahilig yan nagsubo ng mga laruan. Nilalagay nila sa bibig nila yung mga laruan na minsan ay may pintura po. Ang mga laruan daw na hindi well-regulated at hindi dumaan sa masusing inspeksyon, pwedeng magdulot ng kapahamakan. Ayon sa DOH, ang lead ay ginagamit sa pampalambot ng plastic para mas maging flexible ang mga laruan. Ang exposure sa chemical na lead ay may epekto sa kalusugan. Pagpasok po ng lead sa katawan ng tao, lalong-lalo na sa mga bata, ay maaaring magkaroon ng serious harm. Kasama na po dito ang damage sa utak, sa other parts of the nervous system. Pwede pong mabansot ang bata. Pwede rin po siyang magkaroon ng learning at saka behavior problems. Dapat daw na suriin ng mamimili ang product label ng mga laruan o anumang produktong bibilhin. Ang grupong Bantok 6, nakitaan daw ang ilang produkto na lumabag sa Toy and Game Safety Labeling Law. Wala raw silang nakitang impormasyon sa mga gamit gaya ng license to operate, age grading, manufacturer's markings at cautionary warnings. Sa pahayag ng grupo, dapat umanong prioridad ng mga magulang ang kaligtasan at kalusugan ng mga bata sa mga produktong binibili kahit pamura ang presyo ng mga ito. Ivy, sa impormasyong ibinahagi pa sa atin ng DOH Calabarzon, hindi raw basta-basta malalaman kung may lead nga ba yung isang produkto, lalo at odorless daw ang chemical na ito. Kaya naman pakiusap nila sa mga lehitimong tindahan lamang bumili ng mga produktong pangregalo. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, December 14, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Lipa at sa bayan ng Malvar, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng rehabilitation ng mga linya sa Luta Norte, Malvar. Nagtagisan ng galing ang ilang grupo ng kabataan sa street dance competition at grand showdown sa Lambayok Festival sa San Juan, Batangas. Tampok sa selebrasyon ng lambanog, palayok at karagatan na pangunahing industriya ng bayan. Tunghayan yan sa report ni Hazel Alviar. Dagsa ang mga manonood sa kahabaan ng Barangay Poblasyon San Juan, Batangas para sa inaabangang street dance competition na isa sa mga highlight ng Lambayok Festival at huling bahagi ng 4 na araw na selebrasyon ng 175th founding anniversary ng bayan. 7 grupo ng mga kabataan ang pumarada at nagtagisan ng galing sa pagsayaw. Tampok ang makukulay nilang costumes at props. Siyempre, bida ang mga pinagmamalaking produkto at industriya ng bayan, ang lambanog, palayok at karagatan na siyang pinagmulan ng salitang lambayok. Kasabay ng saliw ng musika, pang malakasang performance ang ipinamalas ng bawat kalahok upang masungkit ang kabuuang mahigit 300,000 pisong papremyo. Makulay at masigla ang naging parada na layuning ipakita ang mayamang kultura at tradisyon ng mga San Juanenyo. Highlight din ng pagdiriwang ang Indak Lambayok Grand Showdown na ginanap sa kauna-unahang pagkakataon sa New Municipal Grounds ng bagong munisipyo ng bayan sa Barangay Buhay na Sapa. Sa kabila ng matinding sikat ng araw, hindi natinag ang mga kalahok sa pagpapamalas ng kanilang angking galing at talento sa pagsayaw. Maging ang mga manunood kasing init ng panahon ang naging hiyawan at palakpakan sa kani-kanilang sinusuportahang grupo. Naglalakihan namang mga palayok at mga puno ng niyog na pinagkukunan ng lambanog ang nangibabaw na props sa mga pagtatanghal. Nagsama-sama rin ang mga magkakatunggaling grupo para sa isinagawang unity dance.
Magkakalaban man at mula sa iba't ibang paaralan, napag-isa silang lahat ng sabay-sabay na pag-indak para sa anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan ng San Juan. Papasalamat po ako sa mga nakilahok at nakaisa dito po sa aming Lambayok Festival at aming pong 175th founding anniversary ng bayan ng San Juan. Sa lahat po ng San Juanianos, ginagawa po natin itong lahat para sa inyo lahat. Hindi lang po sa kasiyahan, kundi sa ating pong pagsama-sama pa upang mapaunlad pa po natin at makilala ang bayan ng San Juan. Sa huli, itinanghal na kampiyon sa street dance competition at grand showdown ang Tribu Laia. Wagi naman sa Best Costume Award ang Palahanan Integrated National High School. Tema ng selebrasyon ngayong taon ang makulay na tradisyon, makabagong interpretasyon. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Nagbuga ng mahihinang usok ang Bulkang Taal ngayong araw. Wala namang naitalang volcanic tremor sa magdamag ang PHIVOLCS. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Kita ang pag-angat sa himpapawid ng puting usok na inilalabas ng Bulkang Taal kaninang umaga sa bahaging ito ng Cuenca, Batangas. May sandaling sunod-sunod ang pagbubuga pero mabilis ding nawawala. Ayon sa PHIVOLCS, indikasyon ito na malakas at mabilis ang hangin sa ibabaw ng bulkan. Bilisin mo ng 9 meters per second, 6 naman sa surface wind speed, tapos 9 sa taas. Kaya mabilis yun. Wala silang na-observe na stinging, so ngayon may pasulpo-supot. Kapansin-pansing taas-baba pa rin ang bilang ng sulfur dioxide emission ng Bulkang Taal. Sa pinakahuling surveillance, mahigit 11,200 na tonelada na asupre ang naibuga ng Bulkang Taal. Isa sa pinakamatataas na level ng sulfur dioxide emission ngayong taon. Sa kabila niyan, walang volcanic smog o VAG ang naiulat ng ahensya. Wala ring nairehistrong volcanic tremors o mahihinang vibrations sa ilalim ng main crater nito sa nakalipas na 24 oras. Magkagayon man, hindi ito nangangahulugan na dapat pakakampante ang publiko, lalo na ang mga residenteng nakatira malapit sa bulkan. Dapat pa rin daw maging alisto. May banta pa rin ang pagputok ang bulkan na nananatili sa Alert Level 1. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, kumpara kahapon, bahagyang lumakas ang northeast monsoon o hanging amihan. Umaabot na ito ngayon sa buong northern at central Luzon. Habang ang easterlies, patuloy rin ang pag-iral sa natitirang bahagi ng bansa. Bukod sa dalawang weather systems, posible rin ang localized thunderstorm sa ilang lugar. Base sa datos ng Metra Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa southern Luzon, maliban lang sa Quezon, Mindoro Provinces at Palawan. May mga pagulan din sa iba pang bahagi ng bansa. Top 9 ang 24 anyos na anak ng magsasaka sa Dait Camarines Norte sa katatapos lang na licensure exam for teachers. Kilalanin siya sa report ni Denise Abante. Pangsyam sa higit 20,000 aspiring teacher na kumuha ng licensure examination for elementary education ang 24 anyos na Bicolanang tubong Dait Camarines Sur na si Rufa May Imperial. Ayon kay Rufa, sipag at tiyaga ang kanyang naging puhunan upang makamit ang tagumpay. Umasa lamang daw siya noon sa libreng module at review mula sa pamahalaang panlalawigan. Naisip ko noon kung kaya kong ipasa ng hindi gumagastos ng ganung halaga, ay gagawin ko po kasi sayang po talaga yung pera. Siyempre po baga ngayon mahirap na ang panahon, mahal na ang mga bilihin, kaya talagang be practical po talaga. Dahil sa pag-asa, tila natupad na raw ni Rufa ang matagal na niyang pangarap. Ang pangarap na mapaglingkuran ang kanyang kababayan sa pamamagitan ng pagtuturo. When I grow up, I want to be a teacher talaga. And ngayon, finally, may 3 letra na akong LPT. Proud ako dun kasi sa wakas ay napatunayan ko na kaya ko naman pala talaga. Kasi may mga doubts din po talaga ako sa sarili ko. Samantala, proud tatay naman sa nakamit ng anak ang magsasakang si Romeo Imperial nang mapagtapos niya ang anak sa pamamagitan ng pag-aalaga ng baboy at baka. Bonus na raw na maituturing ng pamilya Imperial ang pagiging top 9 ni Rufa May. Tuwan-tuwa po ako nang malamang ko na siya ay
panalo sa board exam, pang-siyam sa buong Pilipinas. Gustong-gusto ko na sila po ay matapos sa pag-aaral at hindi po mahirapan sa bandang huli. Nakakuha si Rufa May ng 92.8% rating sa lahat ng nag-exam sa buong Pilipinas. Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, December 14, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan, Batangas na magsisimula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at maging sa bayan ng San Luis, Batangas na magsisimula ng alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng paglilipat ng mga poste at row clearing ng mga linya. Muling nagsama-sama ang dating mga miyembro ng Voltes 5 Legacy sa advance screening ng pelikulang Firefly. Samantala, nagpositibo sa COVID-19 si Love Before Sunrise star Dennis Trillo. Narito ang report ni Hazel Alviar. Buong puwersang ipinakita ng mga miyembro ng Voltes 5 Legacy ang kanilang suporta sa pelikulang Firefly sa pagdalo nila sa advance screening nito. Magkakasamang dumalo sa advance screening sina Radson Flores, Rafael Landicho, Matt Lozano at ang mga bida sa pelikula na sina Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. Kasama rin nila ang kanilang direktor na si Mark Reyes. Sa pamamagitan naman ng isang video sa kanyang social media account, inanunsyo ni Love Before Sunrise star Dennis Trillo na nagpositibo sila sa COVID-19 ng kanyang asawang si Jenilyn Mercado at maging ng kanilang anak na si Dylan. Kumanta si Dennis sa kanyang video at sinabi sa kanyang lyrics na hindi raw niya inaasahang tatamaan siya ng naturang sakit. Nagpadala naman ng mga well wishes ang kanyang mga kaibigan at taga-suporta. Samantala, lalantad na ang isang testigo sa pagpatay sa mag-ina ni Elias. Makakatulong kaya siya kay Elias? Walang bibitiw sa mga tumitinding mga tagpo sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog. Gawa sa Nyog ang mga eco-friendly Christmas tree na obra ng mga estudyante sa Sariaya, Quezon. Samantala, bukas na ang Christmas display sa UP Los Baños. Pwede rin pasyalan ng Christmas Bazaar sa universidad. Tunghayan yan sa report ni Paul Hernandez. Ang basura na para sa marami na patapon at wala ng silbi, aba at nag-transform sa naglalakihang mga Christmas tree. Bida ang mga yan sa Sariaya, Quezon. Nagawa ng mga estudyante ng Lutukan Integrated National High School. Kahanga-hanga ang mga nirecycle na gamit at eco-friendly materials para maging dekorasyon. Gaya na lamang ng isang ito na gawa sa pinagsama-samang sanga ng dahon ng nyog. Pinagpatong-patong naman ang mga kahon ng paandar ng Christmas tree na ito na periodic table of elements ang konsepto. Tad-tad din ang dekorasyon ng robot-inspired na Christmas tree na ito. May mga parol pa na gawa rin sa iba't ibang indigenous materials at goma. Pagpapakita raw ang aktibidad ng pagmamahal nila sa kalikasan. Tunay nga raw na may obra sa basura. Nagniningning ng muli ang University of the Philippines Los Baños o UPLB dahil sa tauna nilang pailaw. May life-size Belen sa Carabao Park, habang atraksyon naman sa Freedom Park ang kanilang higanteng Christmas tree. Mensahe ng kanilang Christmas display ang liwanag ng bayan. Ito raw ang magpapaalala sa bawat individual na may kakayahan silang maging liwanag sa kapwa. May Christmas Bazaar din na mapapasyalan kung saan bida naman ang mga produktong tatak Los Baños. Paul Hernandez, Balitang Southern, Tagalog. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 12 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.